Christina. Welcome back to my channel. Ang sayo kong tingnan na, pero ang totoo po niyan, nangangalumatan na ako. Halos wala po akong tulog talaga. Konti lang ang tulog ko. Kasi nga po, medyo sobra akong nag-worry about sa nalalapit kong operation. Sa Wednesday na po ako operahan. Today is Monday. So, Wednesday ng ating gabi, dadalhin na ako sa hospital. I-admit na po ako doon. Tapos sa Wednesday 11 a.m. Ooperahan na po ako. So, bakit ako operahan? Kasi nga po, noong September 2020, hindi na po ako nagkaroon. Tapos, normally po kasi, regular yung menstruation ko. Tapos, pero nung September 2020 nga po, hindi ako nagkaroon. Tapos, nung October 13 hanggang November 10, nagkaroon ako ng menstruation heavy. Super duper heavy. Talagang, noon ko lang po na-experience yung ganong klaseng menstruation. Napaka-lakas at nakakatakot ang itsura niya. So, akala ko nung una, normal lang. Nagtatanong-tanong po ako sa iba. Sabi, baka magme-menopause ka na. Kasi malapit na rin naman kasi ako mag-50. So, kaya hindi ako nagpapacheck up. Tapos nung nag-stop siya, 10 days lang pagitan. Nagkaroon na naman ako nung November 20 hanggang December 22. So, napakalakas pa rin po. Noon ko lang talaga siya na-experience na naging tumatagos sa ang pad ko po ganito na yan po yung gamit ko. 35 cm na siya. Pero wala, nakakailang pad ako yan, mga siguro nakakasampu po ako sa isang araw. Tapos yun, doon ko naranasan na pagbaba ko ng panty ko. Grabe, sabi ko, paano nangyari yun? Pagbaba ko, dahan-dahan naman yung pagbaba ko ng panty ko para umihi. Biglang nagtalsikan talaga, nagkalat po siya sa CR. So, naglinis pa talaga ako ng todo-todo. Kasi, hindi ko alam kung paano nangyari, bakit ganyan. Buo-buo. Tapos, merong dark color talaga siya. Parang binubuan, ganyan. Tapos, may pula, halo-halo po siya. Tapos, yun, sabi ko, mukhang hindi na ito tama. Kaya, plus nung kasi, nung December, nakaramdam na ako ng matinding pagkaliyo, naliliyo na ako. Sabi ko parang, sa sobrang busy ko pa naman, sobrang pagod ko na yun sa bahay, nalilito na ako kung ito pang liyo ko is dahil sa pagod, sa dami ng trabaho sa bahay at sa tindahan, o dahil sa pagdurugo ko, diba? So, para makasigurado na nag-advise din po kasi sa akin na magpa-check up na ako kasi hindi daw biro-biro ang sa isang babae ang binudugo. So, yun, napilitan akong magpa-check up kahit natatakot ako magpunta sa hospital dahil na sa COVID issue, diba? So, sabi ko, Lord, bahala ka sa akin. Pero, kailangan ko na talaga yatang magpa-check up. Tapos nung chinek up ako ni doktora, hiyang-hiya nga po sa kanya kasi nung kailangan niya akong i-IE. Pag ko ng panty ko, saka ng pants ko, talagang kalat yung dugo. Sabi ko, sige, nataranta ka. Ako, nung nagpa-check up ako, tapos sabi ni doktora, i-IE niya ako.
ako sa doktora ko, talagang parang nataranta ako sa nangyari. Kasi pagbaba ko ng underwear ko, tapos ng pants ko, biglang nagkalat yung dugo sa sa clinic niya. Pati yung kama na iniingatan niya, na wag madumihan at mamantsahan, natalsikan din ng dugo. So, hiyang-hiya talaga ako. Sabi ni doktora, buti na lang mabait yung doktora ko. Tapos sabi niya, relax ka lang, wag kang mataranta, ganyan talaga. Kasi nga, dinudugo ka sabi niya gano'n. So, wag kang mataranta, relax ka lang. So, nalinis ko, nagkataon pa. Ang kasama ko noon, ang kasama ko nung nagpa-check up ako, is pinsan ko. Lalaki pa yun. So, hindi siya makakasama sa loob ng clinic. Nandun lang siya sa labas. So, yun nga po, buti na lang, nandun yung pinsan ko, nautusan siyang bumili ng underpad. So, yun, ginamit ko yung underpad, tapos tissue. Tapos, yun, grabe yung naranasan ko. After nga po ng check-up ko, kailangan namin magpunta sa SM. Puro kasi yung pants ko, puro dugo. So, ang ginawan ko na lang ng paraan, pinold ko yung leggings ko, parang magsasaka ba. Para kung magsasaka yung style, pumunta ako ng SM na tinaas ko yung leggings ko. Kasi puro dugo na, para ma-cover yung hindi mahalatang dugo. Tapos buti na lang nagkataon, mahaba yung kasi lagi namang mahaba yung t-shirt ko. Yun ang palagi ko ginagamit, mahaba yung t-shirt. So, yun. Medyo ligtas naman ako sa matinding kahihiyan. Tapos, so yun nga po, nung nagpa-check up ako, nag-request si doktora ng mga lab test, tapos ultrasound. So, sa madaling sabi, nung nakuha po yung result, okay naman po lahat ng maliban sa aking hemoglobin, bumaba po siya, naging 9 na lang. Tapos, sabi nga anemic na nga daw po ako, maputla na. So, dapat ingatan ko, wag nang bumaba pa. Kailangan tumaas yun, kasi kapag napabayaan na magpatuloy ang pagbaba ng dugo ko, pwedeng masira yung ibang organs ko, yung kidney, yung puso, ganyan. So, kailangan ingatan. So, niresetahan niya ako ng ferrosulfate. Tapos, dati once a day, naging twice a day, kasi maputla pa rin ako nung pagbalik ko sa kanya. Tapos, sabi niya, dapat pag ininom mo yung ferrosulfate, dapat empty stomach. Bago, before 30 minutes before breakfast, ganyan. Tsaka uminom ka muna ng ferrosulfate plus vitamin C, ganyan. Tapos, tsaka ka mag-breakfast. Tapos, ang nakita pang problema ko is yung sa ultrasound. Nakita doon na yung myoma ko lumaki na. Dati kasi maliliit lang. Tapos biglang ngayon, sa katagalan kasi, ilang dekada na din naman, lumaki na yung myoma ko, naging 8 cm. Tapos madami siya. Tapos, pero hindi naman po ang naging cause ng problema ko yung malaking bukol eh. Ang naging problema ko ay yung maliit na bukol na nandoon sa loob daw po ng lining ng batis ko. Yun yung nagpo-cause ng bleeding. So, ang last resort niya daw po doon, kailangan na daw po ako operahan, tanggalin na lang yung matres. Kasi tanong niya sa akin kung gusto mo pa bang magkaanak. So, yun, sa pagkakaalam ko naman talagang hindi na. Kasi, kahit sa asawa ko, okay naman kung hindi na kami magkaanak. Kasi, ilang taon na po ako, malapit na ako mag-60. So, hindi na po, sabi ko sa doktora, okay lang. So, kung gano'n, tanggalin na lang ang matres. So,
yun nga po, dahil sinabi ko sa doktora ko na hindi, okay lang na hindi na ako magkaanak ulit. So, sabi niya, yung last resort na lang niya para sa akin is tanggalin na lang yung mattress. Kasi, pag injectable daw po kasi, hindi naman daw yun for lifetime use. Pag kasi nag-prolong use ka doon sa injectable, pwedeng mag-brittle yung buto mo. So, hindi niya ina-advise yun. Mas pipiliin niya pa, much better pa daw talaga, yung tanggalin na lang ang mattress kaysa sa injectable. Kasi, yung injectable, pansamantala lang yun. Katagalan nun, pwede ka na uling mag-bleeding kasi nandun pa rin naman yung bukol eh. Nagiging active ulit yung bukol pagdating ng araw. So, sabi ko, nung nag-usap kami nung asawa ko, nung pag-uwi ko ng bahay, tsaka yung anak ko, kumbaga agree sila na patanggal na lang yung mattress ko. Kasi, para wala nang maging problema pa in the future. So, hati yung yung ibang tao sabi, wag daw ako magpa-opera. Meron naman nagsasabi na magpa-opera ka na lang. Ganyan, parang wala na problema. So, ako naman po kasi ang iniisip ko, magpa-opera na lang kasi hanggat meron kaming health card. Kasi tinanong ko sa doktora paano kung magkano po ba pag cash. Kasi tinatanong ko baka kung kailang wala ng trabaho ang asawa ko, di syempre wala na kaming health card. And tinatanong ko kung magkano po. Sabi niya, nasa 200,000. So, ang bigat ko sa busa nung wala po kaming ganun halaga. So, sabi ko, sige, hanggat merong health card, magpa-opera na lang. Diba? Tapos, tamang-tama, ngayong itong January, kailangan magamit ko na yung health card pa. Kasi February 1, magkakaroon uli ng panibago. So, para hindi masayang yung laman ng health card ko ngayon. Kaya, parang sabi ko, hinahabol ko na din. Kaya, mag-go na, okay na, approve na sa pamilya ko, approve na sa anak ko, at saka sa asawa ko, na magpa-opera na lang. Tapos, so, yun, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ito nga mga nakaraang araw, ang dami kong problema. Kumbaga, iniisip ko yung swab test na habang ko din yung expiration kasi may expiration date siya hanggang 10 days lang. So, thank you Lord sa prayers talagang sa pag-iyak-iyak ko gabi-gabi. O kahit nga hindi gabi, basta napapaiyak na lang ako bigla. Sabi ko, Lord, sana magpang-abot naman kasi wala na yung pera kasi sayang. Diba? Kung paulit-ulit akong magpapaswab test, buti nga ako may nakuha ko ng murang pa-swab test, 800 lang. Tapos, so, salamat sa Panginoon kasi talaga lahat si Lord talaga lahat ng kumilos. So, yung swab test ko, pasok. Yung available kasi yung operating room, parang sa Wednesday available yun. Kaya pasok pa din, last day na. Kapag nagtagal pa kasi, kinabukasan, expired na yung swab test ko. So magpapaswab test na naman ako. Tapos, so thank you Lord din po kasi yung bantay, isa lang ang kailangan. Tapos, kailangan din magpa-rapid antigen. 2,000 daw po doon. Thank you Lord kasi po hindi na rin kailangang magpa-rapid antigen. Okay na daw po yun. Tapos thank you Lord din po na yung dati kailangan ng 5 bag na dugo. Ngayon, 1 or 2 dugo na lang ang kailangan. 2 bag ng dugo na lang. 2 pack ng dugo na lang. Tapos, thank you Lord kasi hindi na namin kailangang maghanap ng dugo. Hindi na namin kailangang maghanap din ng donor na 15 tao. Thank you po talaga Lord. Tapos, nagpapasalamat din ako
So, yun nga po, madami akong dapat nagpagpasalamat talaga sa Diyos. Talagang, hindi ko talaga maiwasang mag-iiyak eh. Kasi, iyak ako nang iyak kasi nung unang kailangan ng 15 tao. Naghanap kami ng hospital kung saan may blood bank. Tapos may isa lang kami nagtagpuan. Tapos yun nga, kailangan 15 tao. Tapos kailangan sa 27 pa sila available. Eh yung ano ko eh, yung swab test ko. Yung mag-e-expired na yun. So, paano yun? Mag-uulit na naman ako. Another gastos na naman. So, sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Napapagod na ako mag-isip. At mahirap po, sa panahon ngayon, ang hirap pong makahanap ng ganung karaming donor. Pero, salamat po, Panginoon. Salamat din sa mga tao na nag-message sa akin. At sa personal din, may mga kumausap sa akin na talagang willing sila na mag-donate ng dugo para sa akin. Tapos, meron doon na may mga tao doon na nakakatuwa na palaging nangangamusta sa akin, humihingi ng update kung ano na, di ba? Kumusta ka na po, ganyan. Tapos, sinasabi nila sa akin na pinagdarasal nila ako, magpakatatag ako, ganyan. Tapos, nakakatuwa na merong mga tao na willing umabsent para sa akin, para lang makapag-donate ng dugo. Yung iba, hindi na talaga sila okay lang na hindi mo na nangyari. Yung iba naman, may mga trabaho sa kumpanya, okay lang na umabsent. Tapos, yung asawa nila mag-donate din, ganyan. So, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na magbabanggit pa lahat ng mga pangalan niyo kasi baka makalimutan. May makalimutan akong banggitin. Alam mo naman po, makakalimutin ako eh. Baka may makalimutan akong banggitin, sasama pa po doon sa. Anyway, alam niyo naman po kung sino-sino kayo lahat. Maraming salamat po sa mga nag-message, sa kapatid ko din. Yun. Salamat po sa mga prayers ninyo, sa concern niya sa akin. Ganyan. At salamat din po dun sa tao na palaging nag-message sa akin at willing na samahan kami para makahanap ng kung saan makakabili ng dugo para sa gagamitin para sa operasyon ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan. Tapos, thank you Lord sa ito po talaga yung pinakahigit na pinasasalamatan ko. Kasi, without you, talagang hindi mangyayari pa. Talagang ramdam ko po na kahit na ganito yung nangyari sa akin, kahit na, kasi talagang hindi natin maiiwasan na may mangyaring ganito sa katawang lupa natin. Hindi kita sinisisi, Lord. Kasi ganun po talaga itong aming katawan ay hiram lamang at talagang hindi po maiiwasan na may mangyari sa katawan namin. Pero ganun pa man, naramdaman ko po, Panginoon, na hindi mo ko pinabayaan. Yung lahat ng mga takot ko, yung lahat ng mga worries ko, tinugon mo lahat ng mga dasal ko, Panginoon, diba? Kaya maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Yung mga bagay na katulad niya, pinaka-pasasalamat ko talaga, lahat pasok talaga. Timing talaga. Yung sa health card, magagamit ko ngayong January. Tapos sa February, okay na ulit, bago na ulit. May bagong budget na ulit. So, magagamit ko siya sa pagpapacheck up for the future. Tapos, yung swab test ko, pasok din. Eksakto naman sa Wednesday, last day ng sa Thursday, expired na yung swab test ko. So, magagamit din siya, hindi na ako mag-ulit. Tapos, yun nga po, yung asawa ko, hindi niya na kailangan magpa-rapid antigen. Yun. So, yun nga po,
maraming salamat po sa inyo sa pagsama niyo po sa akin ngayong araw na to. Sana po, hinihiling ko po sa inyong lahat na ako po ay isama niyo po sa daily prayers ninyo. Sana po pagdasal niyo po ako na sa mismong araw ng operasyon ko, hindi po ako makaramdam ng takot. Kasi ngayon po talaga, sobra po akong natatakot. Kaya nga po halos hindi po talaga ako makatulog. Kasi nakapanood ako ng kung paano yung gagawin sa akin. Kaya parang nangangatot. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, hinang-hina ako, parang hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. So, kagaya nga kanina, bumangon na ako ng 1:30 a.m. Sa trabaho na lang ako ng trabaho, ginawa ko na lang halos ng mga gawaing bahay. Para lang malibang yung isip ko kasi pag nakahiga ako, parang kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko. So, sana po, yun, so Wednesday, kahit sa imagination ko lang, sana nandun kayo, yung parang feeling ko, sinasamahan niyo ako doon para lumakas yung loob ko. Kasi imagine, hindi ko po talaga ma-imagine kung anong pakiramdam ng matanggalan ng matres, ganyan. At kapag posible ding mapasama yung ovary ko, tsaka yung fallopian tube. So, hindi ko alam kasi kung anong pakiramdam talaga. So, yun lang po guys. Sana po magkita-kita pa tayo muli. Babalitaan ko na lang po kayo after my operation. Salamat po.